Sa mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 4, day 4. Ang mga Bible verses natin ay ito. John 1:4, 15:1. 1:4. In him was life, and the life was the light of men. I am the true vine, and my Father is the husbandman. So ito ay mga bersikulong kinuha, sinipi mula sa aklat ng John. So yung unang verse, sinasabi rito ng Panginoon, ako ang buhay. Okay? At ako ang buhay, at ang buhay ay ang liwanag ng tao. Ibig sabihin, ang buhay ay tumutukoy sa Panginoong Hesus mismo. At itong buhay na ito, kapag pumasok sa iyo, magiging liwanag siya ng buhay mo. Kapag ikaw ay walang buhay ng Diyos, walang buhay na nagmumula kay Kristo, ano mangyayari? Ikaw ay nasa kadiliman. 15:1, ako ang puno ng ubas. So malinaw ito, sinabi mismo ng Panginoon, siya ay isang uri ng puno. At ang puno na ito ay ang puno ng ubas. Kaya anong Panginoon? Isang puno ng ubas. At sinasabi rin niya rito na ang kanyang ama ay ang husbandman, isang magsasaka. Sa mga kapatid, magbabasa na ako. The most important item in the garden is the trees. In the scriptures, the concept concerning the tree is crucial. When the scripture mentioned man, both in the beginning and at the end, it also mentions the tree. Whether man will have life or will die, will live eternally or will perish, all depends on how man deals with the tree. The concept of the tree is absolutely vital to man's destiny. So dito binabanggit sa atin na ang pinakamahalagang bagay doon sa garden ay yung puno. Kaya meron dalawang particular na puno na binanggit doon. Yung puno ng buhay at yung puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Na sinasabi natin, ang buong hardin ng Eden, okay, ay nagpapakita sa atin na ang puno ay napakahalaga. Amen. Amen. So, nung binanggit ng kasulatan, ang tao, maging sa simulaman at sa katapusan, binabanggit ang tungkol sa puno. Ibig sabihin may halagang relasyon ang tao at ang puno, na ito ay naipakita sa atin sa halamanan ng Eden. Amen. At binabanggit sa atin kung mabubuhay o mamamatay ang tao. Ito ay depende sa kanyang relasyon sa puno. Amen. Genesis 2:9 says that the tree were good for food. Notice that the Bible does not say that the tree were good for producing materials. For the concept of Genesis is not that of human labor or achievements. Thus, no manufacturing materials are mentioned. The concept of Genesis 2 is fully focused on life. Thus, it says that the trees were good for food because food is related to life. Without food, we cannot live. Food maintains our life and satisfies us. So, yun pala. Bakit ba ang puno ay napakahalaga ang relasyon niya sa tao at ang tao, napakahalaga ang relasyon niya sa puno? Pansinin ninyo dito sa mundo kung gaano kahalaga ang puno sa tao. Ang daming benefits, ang daming pakinabang na nakukuha ng tao mula sa puno. Unang-una, pagkain. Siyempre, yan ang pinakamahalaga. Na kung walang puno,
masu-shortage ng pagkain ng mundo. At ang iba't ibang bagay na may kinalaman sa pagkain ng tao, gamot man yan, o bungang kahoy, o ano pa mga produkto meron dyan. No? Ang lahat ng yan ay hindi para sa pagpuproduce ng material. So yun ang sinasabi. Ang lahat ng mga puno ay may relasyon sa tao sa aspekto ng pagkain. Hindi lang yan. Maski yung mga ibang material na kailangan natin para mabuhay, nanggagaling din sa puno. At hindi lang yan. Kung walang puno, walang shades, walang lilim. Mahalaga rin yan. Diba? At yung puno, nagpuproduce ng oxygen. Tirahan ng mga hayop. Ang daming pakinabang sa mga puno. At ang puno ay may malalim na kaugnayan sa tao. So Genesis 2:9 says that the trees were good for food. Notice that the Bible does not say that the trees were good for producing materials. Amen. So for the concept of Genesis is not that human labor or achievement. Thus no manufacturing materials are mentioned. The concept of Genesis 2 is fully focused on life. Thus it says that the trees were good for food because food is related to life. Without food, we cannot live. Food maintains our life and satisfies God. Amen. So ang pinakamahalagang relasyon ng puno at ng tao ay ang aspekto ng pagkain. Pagkain ang pinaka-highlights ng puno sa Bible tungkol sa kanyang relasyon sa tao. Di ba? Mga bungang kahoy, mga yari lahat sa puno yan. No? At ang puno, ang pinagmumulan ng maraming bagay na may kinalaman sa pangangailangan ng tao, particularly sa pagkain. No? So, anong paborito mong prutas? Pag sinabi mo, mangga. Saan galing ang mangga? Sa puno. Kaya ganyang kahalaga yan. Kung walang puno, walang mangga. At ito ay magiging malaking kawalan para sa tao. Pero mo, ilampung uri ng bungang kahoy, prutas, ang nanggagaling sa puno. No? At dahil sa mga prutas na yan, napapalakas tayo, napapalusog tayo, nabubuhay tayo ng may magandang pangangatawan at itsura. Isipin mo, pag nawala ang puno sa mundo, wala rin mabubuhay. Amen. So mga kapatid, today's reading na ako. The tree of life was in the middle of the garden. If we study the record in Genesis 2, we will realize that apart from the tree of life, the tree of the knowledge of good and evil, no tree is mentioned by name except the tree of life. This shows that the tree of life was the center. Amen. So ang tree of life, isang uri ng puno din yan. No? Ang sentro ng Garden of Eden. Diba? So, una pinakita sa atin na ang puno ay napakabuting pagkain. Hanggang ngayon, pag kumakain ka ng mga bunga ng puno, bungang kahoy ng puno, napapasigla ka, napapalakas ka, napapanatili ang iyong buhay. Amen. Kaya ang sentro ng Garden of Eden ay ang puno ng buhay. Amen. At ang puno ng buhay ay sentro ng buong sansinukob. Di ba? Ito ang sentro ng buong sansinukob. Amen. Ang puno ng buhay ay sentro ng halamanan ng Eden. Kaya kailangan matanto natin na ang buong sansinukob, ang kanyang sentro ay ang puno ng buhay. Amen. This tree enables man to receive God's life. The following books of the Bible reveal
that God is life. Therefore, the tree of life in the garden was indicator that God intends to be our life in the form of food. One day, according to the Gospel of John, God came in the flesh. To him was life, or in him was life. The life displayed by the tree of life in Genesis 2 was the life incarnated in Jesus. Go in the flesh. Jesus told us that he himself is life. God in the flesh. Okay, God in the flesh. Jesus told us that he himself is life. Amen. So salamat sa Panginoon na ang realidad ng puno ng buhay ay si Jesus bilang buhay sa atin. No? At pinakikita sa atin na sa aklat ng John, ang Diyos, meron siyang layunin na maging buhay sa atin sa aspekto ng pagkain. Ayun. So yan yung pinakamainam eh. Okay, so ang tao umiiral, nabubuhay sa pamamagitan ng pagkain. Ang Panginoon naman ay dumating dito sa lupa, nagkatawang tao, at nabuhay dito sa lupa sa anyo ng pagiging pagkain. Kaya sa aklat ng John, sinasabi niya, siya ang tinapay ng buhay. Diba? Ang linaw, sinabi niya, siya yung tinapay ng buhay. At ang sino mang kumain sa kanya ay mabubuhay dahil sa kanya. Sa makatwid, isa sa pinakamahalagang bagay ng pagparito ng Panginoon, hindi lang redemption. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga yung redemption. Pero isa sa pinakamahalagang bagay, dahilan kung bakit siya dumating dito, ay upang sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, maproseso siya at maging pagkain siya ng tao. Madala ang kanyang sarili tungo sa tao. No, kaya ang Panginoon ngayon, bilang pagkain natin, okay, ay nais sa katawan sa Espiritu. At ang Espiritu, nais sa katawan sa salita. Kaya kung ikaw ay dumudulog sa salita, tinatamo mo ang Panginoon bilang pagkain at siya ay nailalalin tungo sa atin, naaasimila tungo sa atin upang tayo ay mabuhay dahil sa Kanya. Amen. So, furthermore, John 15 tells us that Christ is a tree, the vine tree. So, binasa natin kanina to. At binanggit ko na ang Panginoong Jesus ay puno. Siya ang puno ng ubas. Amen. On the one hand, He is a tree. On the other hand, He is life. When we put together all these portions from John, we see that Jesus is the tree of life. Tama naman. Puno ba si Jesus? Oo. Siya nagsabi na siya ang puno ng buhay. Di ba? Buhay ba siya? Oo. Sinabi rin niya sa John na ako ang buhay. Kaya siya ay puno, siya ay buhay. Ito ay tumutugma sa puno ng buhay na mas matatagpuan sa Garden of Eden nung panahon nila Adan. So kung gusto mong lumapit sa Diyos, ang kalalapit sa puno ng buhay. Amen. Let me ask you a question. Okay. How tall was the tree of life? If you turn the question to me, I will answer that it was not taller than I. If the tree of life had been a great height, its fruit would have been out of reach. Adam and Eve had no ladder or other instrument to use in plucking the fruit of the tree of life or the tree. Therefore, I believe that the tree of life was not very tall.
So magandang ilustrasyon to. Kasi sinasabi sa atin na ang tree of life ay pagkain. Tustos ng buhay mismo na pwedeng kainin ng tao. Pwedeng kainin ng tao. At may tanong dito, para makain siya ng tao, gaano kataas ba itong puno na ito? Bagamat wala naman sinabi sa Biblia, sabi ng ating kapatid, naniniwala siya na itong puno na ito ay hindi mataas kaysa sa kanya o hindi rin mataas kaysa kay Adan at kay Eva. Mababa lang siya. Mababa lang siya. Alam niyo ba kung saan nakuha tong concept na ito? Kasi itong puno na ito, na sumasagisag sa Panginoong Hesus, ay naging pagkain natin. At kung siya ay mababa lang kaysa at kung siya ay mas mataas kaysa sa atin, paano mo maaabot yung bunga niya? Di ba? Alalahanin niyo nung panahon ni Adan at ni Eva, hindi pa uso hagdan noon, wala pang hagdan. Ngayon gusto mo magkaroon ng hagdan, pumunta ka sa hardware, makakabili ka na. Tumawag ka ng karpentero, igagawa ka ng hagdan. Pero nung panahon nila Adan, walang hagdan. Walang hagdan. Pero yung puno ng buhay, nandun sa tapat nila, pwede nilang kainin. Paano mangyayari yan? Ibig sabihin, mababa lang siya. Mababa lang yan. So yung mga puno na sobrang taas, halos hindi na natin makuha yung bunga. Pero nung panahon ni Adan, sapagkat medyo physical ito, wala silang hagdan. Pero kaya nilang kunin yung bunga ng puno ng buhay. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, mas mababa siya kaysa sa kanila. Di ba? So naalala ko noon, pag may mga puno doon sa bakuran namin noon na lumalaki, namumunga na. May bayabas, merong duhat. Ako, ang tataas, hindi namin makuha. Hindi rin kami makaakyat sa puno. Hindi namin nakakain. Kaya ang wish sana namin, yung puno, kasi laki lang namin. Ang sarap sana. Kaya yung dumating ang Panginoon, siya ang realidad ng puno ng buhay. Siya ay nagkatawang tao. At ginawa niya ang sarili niyang laan. Pwedeng abutin, pwedeng tanggapin, at pwedeng tamuhin, at pwedeng kainin. Na ang ibig sabihin, siya ay maliit, sapat na maliit upang ating kainin. Amen. So ang ganda yung na ito, yung topic na to. Amen. Amen. So, as the Almighty God, Jesus is high. But when He came to us as food, He was lowly. He was a loaf of bread. He was even the crumbs under the table. The very Jesus who came to us as life in the form of food was not tall and great. He was small and lowly. Anything we eat must be smaller than we are. We cannot take it into us. Even if our food is larger than we are, it must be cut into pieces small enough to eat. Thus Jesus came to us as life in the form of food. He said, I am the bread of life, and he who eats me, he also shall live because of me. God in the Son is the tree of life, which is good for food. Day by day, we can feed on Him. We can eat Him. Amen. So, maliit ba si Jesus o malaki? So, bilang Diyos, malaki siya, dakila siya. Hindi mo siya pwedeng kainin ng ganyang kalaki. Pero bilang isang pagkain, siya ay dumating, nagpakababa, ginawa niya ang sarili niyang maliit, sapat, upang makapasok sa tao. At siya ay pumasok pa sa mga matitinding proseso upang gawin ang kanyang sarili na may kakayahang tumungo sa loob natin. Kaya sa panahon ngayon, kailangan mo lang gawin, buksan mo yung sarili mo sa Panginoon, tawagin mo ang kanyang pangalan,
at siya ay papasok sa loob mo. No? At maging buhay mo, maging tustos ng buhay mo. So, ang ganda, di ba? Kung ang Diyos ay malaki, malaki lang, nanatiling malaki. Nasa kalangitan, ang laki-laki. O, nasa ibabaw ng buong mundo, ang laki-laki. Hindi natin siya kayang tanggapin. Pero sabi ng Panginoon, ako ang tinapay ng buhay. Ang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. O, malaki ba? Kung malaki, kailangan paliitin. No? At siya mismo, dumaan siya sa proseso ng pagpapaliit. Nagkatawang tao, mula sa itaas, bumaba, abot kamay. Di ba? Nasa lupa na eh. At dumaan pa rin sa proseso, naging tao, napako sa krus, nabuhay na muli, at naging espiritong nagbibigay buhay. Handa, laan, na pumasok sa atin bilang ating pagkain. Amen. The tree of life typifies Christ, who imparts life to men, and who pleases and satisfies man. Christ imparts divine life into us, pleases us, and satisfies us. Many of us can testify of this. We can say, Hallelujah, Jesus has imparted life to me. He satisfies me all the time. This is the tree of life. So mga kapatid, ang tree of life ngayon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At siya ay dumaan sa iba't ibang proseso. Nung siya ay nandito pa sa lupa, hindi siya makakapasok sa tao upang maging pagkain siya. Kaya siya ay higit pang sumulong sa kanyang proseso. No, namatay siya sa krus, nabuhay na muli, at naging espiritu nagbibigay buhay. At ang pinakamataas na goal ng Panginoon ngayon ay ilagay ang kanyang sarili sa harapan natin upang maging pagkain natin. Nararanasan mo ba yan? Araw-araw ba namimit mo ang Panginoon bilang pagkain ng buhay mo? Dapat. Amen.